Ayan, what's up dribblers at mga shooters? Kamusta po kayo? Napanatili nga po ng Meralco Bolts ang kanilang malinis na kartada sa out of town game. At sino nga ba nagpahirap sa Barangay Ginebra, San Miguel? Yan po ang ating kikilalanin. At ano nga ba ang nasabi ni Scottie Thompson matapos silang talunin ng matagal na nilang rival na Meralco Bolts? Tara, sama-sama po nating pag-usapan at talakayin yan matapos po akong maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para updated po tayo sa ating mga video. Diyan nga po sa loob ng FPJ Arena sa San Jose, Batangas, nagpakita ng mahusay na performance ang Meralco Bolts sa magkabilang dulo ng basketball court para talunin ang matagal na nilang rival na Barangay Ginebra San Miguel 78-69 sa nasabi pong venue sa FPJ Arena para masungkit po nila ang PBA 48 season final berth kalaban ang nag-aantay ng San Miguel. Birmen, sa panalo nga pong yan pinangunahan ni Chris Banchero ang opensa ng Bolts sa kanyang Game 7 na may career playoffs na may 24 puntos habang ang rookie ng Meralco Bolts na si Brandon Bates ay isa pong revelasyon para sa depensa na mayroong 6 na block at 13 rebound. Tumulong po sa Bolts na maibalik sa unang pagkakataon sa finals mula po noong 2019 Governors Cup, which is the franchise of Meralco lost ironically to Barangay Ginebra San Miguel. Matapos nga pong talunin ang kanilang tormentor sa lahat ng 4 na nakaraang finals appearance sa kasaysayan ng prangkisa ng Meralco Bolts, ay sasabak ang Meralco kalaban nga po ang San Miguel Birmen para sa kampyonato sa una pong pagkakataon sa kasaysayan po ng liga. Magsisimula po ang kanilang best of 7 series din this coming Wednesday dyan po sa loob ng Smart Araneta Coliseum. At kinilala nga po ng dating MVP ng PBA, kinilala nga po ni Scottie Thompson ang mas mahusay na kupunan na tumalo sa kanila kagabi dyan sa loob ng FPJ Arena sa San Jose, Batangas. Nagbigay-pugay nga po si Scottie Thompson sa Meralco Bolts matapos silang talunin ang kanya pong kupunan na Barangay Ginebra San Miguel 78-69 at masungkit nga po ang natitirang pwesto sa PBA All Filipino Cup Final para subukan naman ang matikas, malalim, malakas na San Miguel Birmen na sila pong nagdidepensa ng titulo dito sa PBA All Filipino Cup. Narito po ang sinabi ni Scottie Thompson sa ulat ni Jerry Ramos sa spin. Deserve talaga ng Meralco na makarating sa finals. Para talaga sa kanila yon. Yan po ang maikling sinabi ng dating PBA MVP na si Scottie Thompson na sobrang halata sa kanyang mukha. Halata mo yung sobrang pagkadismaya mga shooters ni Scottie Thompson. Maganda din naman ang ginawa ni Scottie Thompson sa Game 7. Mga shooters na nag-deliver siya ng 20 points, 10 rebound, 6 na assist at mayroon po siyang 3 of 6 shooting from beyond the arc. Yung 16 points po dyan sa 20 points ni Scottie Thompson ay na-score niya sa second half. Napagod na lang si Scottie mga shooters para ibalik sa laban ang kanyang Barangay Ginebra hanggang dulo ng laro mga shooters. No? Talaga namang lumaban Lumaban si Scottie. Gusto niya ring mapanalo pero yung support from sa ibang kakampi niya, most especially kay Maverick Ahamnisi, yun talaga yung hinahanap ko rito. Kagabi yung spark ni Maverick Ahamnisi, tulungan si Scottie. Kung sabi ko nga, pag hindi maging available yung Christian Stan Hardinger, hindi maka-score si Japet Aguilar, kung kumamada man lang either Maverick Ahamnisi, Stanley Pringle na tulungan si Scottie Thompson, siguro mga shooters hindi ganito yung naging resulta ng laban. Hindi ganitong tambakan. Maaring dikitan kung natalo man ng Ginebra, dikitan mga shooters. Ano? At sa nasabing laro na yan mga shooters, isa talaga yung nakita ko na talagang nagbigay ng malaking problema para sa Barangay Ginebra San Miguel. Maliban nga po kay Chris Banchero na tinanghal na best player of that game at kay Chris Newsome ay ang rookie ng Meralco Bolts na si Brandon Bates. Kumamada lang naman siya ng 6 points. Mababa kung titingnan natin. 13 big rebound, 6 na block,
ito yung nagpahirap lang naman kay Christian Stan Hardinger at sa mga player ng Barangay Ginebra na gustong mag-operate inside the paint, mga shooters. Yan yung nagpahirap sa kanya doon sa mga kalaban nila, mga shooters. At dahil dyan, mayroon pong kunting pahayag si Brandon Bates sa ulat ni Ruben Tirado ng Spin. Narito po, pakinggan po natin si Brandon Bates. Sa totoo lang, bago po nagsimula ang laro, sinabihan kami na maglaro kami ng matapang. Kasi ako, ayaw kong umuwi nang hindi ako naglaro ng matapang. Kung tatanungin nyo ako, ano ang nararamdaman ko? Sa tingin ko, maraming tao ang nakakakita sa akin na ako ay isang inutil. Mabigat yun, ano, mga shooters, na ako ay isang inutil. Parang ibig sabihin, wala siyang silbi rito. At mabuti na lang talaga, napatunayan ko ang halaga ko sa kupunang ito. Mga shooters, yung inutil ka, kasi ibig sabihin dito ni Brandon Bates, mga shooters, akala kasi ng ibang tao, or yung ibang nakakakita sa kanya, kakayan-kayanin lang siya ni Japet Aguilar, kakayan-kayanin siya nila Stan Hardinger. Kasi pagdating nga sa pisikalan, kung titingnan, mahina yung Brandon Bates, mga shooters. Pero pinakita niya nga dito yung kanyang kahalagahan, kung papaano niya supalpalin yung mga sina Japet Aguilar, kung papaano niya supalpalin si Christian, kung papaano niya pahirapan inside the paint si Christian Stan Hardinger. Kaya naman hindi nakapag-deliver yung dalawang big man ng Barangay Ginebra San Miguel. Hindi lang po yung big man ng Barangay Ginebra San Miguel, even the guard of Barangay Ginebra San Miguel, hindi po talaga nakapag-deliver kapag nandyan sa loob yung Brandon Bates na nagsasabay sila ni Raymond Almasan, mga shooters. Dahil hirap silang mag-operate inside the paint kapag nandun yung matikas at matatag na depensa ng isang Brandon Bates na siyang nagpahirap ng gusto dito sa kupunan ng Barangay Ginebra San Miguel. Kaya nga sabi ni Scottie Thompson, deserve ito ng Meralco Bulls. Deserve nilang Meralco Bulls na makuha yung final at sukatin ang lakas at tikas ng San Miguel Beermen, mga shooters. Dahil sa tikas at lakas ng depensang ipinakita nila, sa tibay ng depensang ipinakita nila, napagod yung 5 rotation player ni Coach Tim Cone. Hindi kinaya yung mabigat, malalim na rotation ng big man ng Meralco Bulls. Nandyan si Brandon Bates, Raymond Almasan, meron pa silang Kyle Pascual, meron pa silang Norbert Torres na pwedeng magpapahirap dito sa kina Christian. Malamang, mga shooters, sa magiging bakbakan nila ng San Miguel Beermen, eto rin yung pwedeng magpahirap kay Junmar Pajardo, magpahirap kay Muala Tautua at sa iba pang big man ng San Miguel Beermen. Dito lang magkakasukatan yung mga guards ng San Miguel Beermen, yung mga small forward ng San Miguel Beermen, yung wings ng San Miguel Beermen. Kaya itong laban na to ng San Miguel Beermen at ng Meralco Bulls, isa pong magandang laban ang ating pong masasaksihan sa pagitan ng dalawang kupunan na gustong manalo ng kampyonato dito sa All Filipino Conference. Dahil ang San Miguel Beermen, sila yung nagdidepensa ng titulo nila rito, at itong Meralco gustong-gustong agawin ang kampyonato na yan sa katawan ng San Miguel Beermen. Dahil eto, kung sakasakali, kauna-unahan para sa Meralco na makakuha ng kanilang kampyonato dito po sa All Filipino ng PBA, mga shooters. Marami pong salamat sa inyong panonood, pero bago po natin tapusin ang video ito, nais po nating mag-shoutout sa ating pong mga masugid na taga-suporta. RJ Ardona, mega love shoutout po, maraming pong salamat. Wilfredo Bautista, Francis Panumayan, mega love shoutout po, maraming pong salamat sa patuloy at mainit na suporta sa Coach John TV. Water Lady, mega love shoutout, thank you so much po sa paulit-ulit na panonood at pag-comment sa ating comment section. Maraming salamat, ingat and God bless everyone. Ano man po ang inyong maging opinion, patuloy po nating pag-usapan yan dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn.